Morning mga kababayan, Ma'am Sir. Today is September 25, 2020, day 18 dun sa ating date series. So tayo papunta na po as usual. Tulad po kahapon, late po yung gising natin. Tinanghali na po ang gising natin. So yan po yung mga na ano. Kaya ayan, mataas na po ang araw, mainit na po. So uncut na po itong gagawin natin. Hindi na po siguro tayo makakaikot doon. So dito na lang po tayo. At tatry po natin mamayang ano, pero ano lang po yun ginisang kamatis na. Wag na. Try ko lang sana namin mag-share. Pero yun nga po, late po yung ating gising. So exercise pagkatapos labas. So ngayon katatapos lang natin bumaba, kabababa lang din natin para maihatid sa inyo yung ating series. Hindi, bahagi din po kasi ito ng ating exercise. Ibinabahagi din lang po namin sa inyo yung ating ginagawang lakad. Sa ating ginagawang lakad kasi marami tayong mga nakikita dyan. Ay, nakamas na naman ako, yung init na, saka wala naman tao. Kahirap pong ano, itong hindi maganda sa ano, sa nakamas. Kahirap pong himinga. Lalo na kapag pagka ano siguro, yung talagang hindi mga hinihingal, okay lang siguro. Pero kapag nag-i-exercise pa, yung hinihinga, kahirap po huminga. Para pong pakiramdam parang hindi napapalitan yung hangin sa loob. Pero sa bagay, oo, parang ganun nga po. Kasi kung talagang ano, ang tawag do, gagamitan ng sentido ko, sabi ko nga po, medyo kulob po siya. So hindi lahat ng hangin na ilalabas lumalabas dito sa loob ng mass. So possibility na kaunti lang yung oxygen na nalalanghap dahil sa bumabalik ulit yung nalanghap na carbon. Ano na yung ano, hindi tayo expert dyan oxygen yung nilalanghap, tapos yung ating nailalabas is carbon na. Nagsisigawan doon. Kaya wala tayong pakialam dyan. So ayan po, dito na tayo, papunta na tayo dito sa, so malapit lang po kasi doon yung accommodation namin. Doon tayo dumaan. Yan, lumikot tayo dito. Kung dito, malapit lang dito, kaso nga lang, ang ginagawa po natin ito. So ito nga po, umikot tayo, iikot pa po tayo doon hanggang doon sa may tower na yon. So hanggang doon pa yun doon. So malayo itong iniikot natin. Pero ngayon hindi lang po natin alam, baka hindi na rin po siguro tayo makakala ikot doon. Mainit na po. Itong epekto ng hindi gumaganang alarm. Kaya sabi ko nga po kahapon, napakahirap pong gumising ng walang alarm pagka ganun na ang tulog. Katulog na po, mag-aalas 12 na. So kapag hindi mo talaga i-alarm yung alas 3, kahirap pong gumising yon. Tulad kahapon, hindi gumana yung alarm natin sapagkat nasira na nga po yung ating cellphone. Yun po yung ginagawa nating alarm, pang-alarm. Nagising po tayo, alas 5 na. Naghihilik-hilik pa nga. Alas 5, so meaning alas 12. So naka 5 oras din tayo, thank God. Medyo maganda-gandang ano yan. Tapos mamaya, sakasakaling pagdating po natin ng bahay, magluluto. Pagka may oras pa, matulog unti lang, mga isa, kalahating oras, ganun. Tapos prepare na ulit, papasok na rin. So ang ganda po talaga dito, no? Ano po, kung kikita po sa camera yan. So pagpasensyahan nyo po, ano po, kasi ako man din, nalalabuan din po, saka magalaw. Kapag naglalakad po ako, ang galaw. So pagpasensyahan nyo po, low quality po yung ating ano,
Hindi po maganda yung kalidad ng ating ginagawang video po pag film. Pagtiyagaan nyo lang po. Kapag pinagpala naman po, makakabili din tayo ng magandang gagamitin natin. Para hindi lamang po sa audio malinaw, pati din po sa camera. Yung napakalinaw po, tapos hindi ganyan na magalaw. So ito po, napakadami pa rin to. Dami pa rin. Oh. Dami pa rin ito. So kukunti pa lang nakukuha. Ito kaya, bakit, ano kayang purpose nila kung bakit sa bawat isang meron talagang hindi nila binabalutan. Pang-akit kaya sa insekto yan? Para dyan mag-focus yung insekto? Hindi natin alam. Sila nakakaalam dyan. Obserbahan po natin Ayan nakabalot po lahat. Pati doon sa kapila, nakabalot po yan lahat. Imposible naman kinapos po sila, hindi po ba? Kasi kung kakapusin sila, di dapat doon lang wala. Dito, kompleto, hindi po ba? Bakit dito wala isa, tapos doon din wala isa? So, ibig sabihin, meron pong dyan, meron pong taktika na kanilang ginagawa na hindi natin na itatanong at hindi natin alam at hindi na rin natin aalamin. Titignan po natin sa mga susunod na araw at kung matsambahan natin yung dyan na naman yung caretaker. So ito yung kakukuha ng isang araw. Yung ang caretaker susubukan nating itanong kung bakit at anong kadahilanan kung bakit nag-iiwan sila ng walang takip. Bagaman dito naman wala. I mean, lahat dito may takip, wala namang nakalutang dito sa may pula. So siya yung pula, ang daming nalalaglag. So ito po, sapagkat napakaraming nalalaglag po ito sa ating tuntansya at sa ating pong palagay naman, napaka-imposible naman po kung magagalit sila na mamimitas lang po tayo ng isa dito. Halimbawa yan ayan po, hinog na po ito yan. Kung nakikita po yung kamay ko, ito ba, yan. Hinog na po yan, so meaning palaglag na rin po yan. Hindi yata kita. Hindi ba kita? Ayan, hinog na po yan. So malalaglag na rin po yan. So ibig lang pong sabihin yan, dahil napakarami pong nalalagnat na yan. So hindi po bawal na pumitas dito, bagaman natatakot din po tayo. Hindi bawal pumitas pagka halimbawa kain. Sabagay, sabi nga po ng mga nakakausap po natin, huwag lang daw po kukunin lahat. Huwag kukunin lahat kasi yan pagkain daw po yan. Basta wag kukunin lahat, kumuha ka lang ng pagkain mo, kahit ilan, basta kainin mo dyan sa puno, huwag ka lang mag-uuwi. Yun ang sabi. Mas tuwang-tuwa pa daw sila na nakikita nila may kumakain. Yun ang sabi ng ilan po hindi naman sabi lang ng ilan yun, yung ilang mga nakakausap natin, hindi daw po bawal yan. Sa bagay, tama nga po, kung kakain ka po dyan, sabihin na natin kung matakaw ka pa makakasampu ka po kumpara naman po dyan sa mga nalaglag po dami yan, tipak-tipak So sa palagay nga po natin talagang tama din po yung ating nabalitaan buhat doon sa mga ilang personnel po na ating nakausap. Mga Saudi po yung iba kasi may mga katrabaho din tayong Saudi mula pa sa ating ibang company po hanggang dito. Actually yung dating position po natin sa sa ating trabaho doon sa ating company is operation in charge po. Yung ating pinalitan Saudi po yon. So napakabait ng Saudi yon bago ko po siya pinalitan nag-umpisa din po ako bilang data entry. So meaning secretary po. Magtagal din. And then habang ako ay naging isang data entry noon na dami niyang dinadala mga pagkain. Sawa po ako sa pagkain noon. Dami. Hindi yung hindi yung pagkain na mga yung mga mga kanin hindi ko magawa.
Pagkain, I mean pagkain na halimbawa yung ganyan, mga dates, mga anong tawag dito, tinapay. Kaso nga lang po yung mga tinapay na dinadala niya lagi matatamis. Mahilig po sila sa matatamis na ano, mga sweets talaga. Kapag kasi sinabi po nilang matamis dito, napakatamis po talaga. Oh, ganun po yung ano nila dito, kumbaga parang walang control. Sa ating sa ating lang opinion parang walang control eh. So ito yung mga nalalaglag. Parang walang control yung pag-ano nila ng so hindi na po natin papatayin to, punta na po tayo dun sa kabila. Parang walang control po yung nga po, yung paggagawa nila paglalagay nila matamis. Well, yun ay noon. Saka hanggang ngayon pa rin po kasi iba pa rin kasi yung mga sweets nila. Meron silang mga sweets talaga na sinasabi. Di ko alam kung yung mga tawag nila eh. Pero mamahalahin po yun. Per kilo, 45 isang kilo ganon. Mga sweets na yun. Yun yung mga binibigay sa akin. Alibhasa po, dahil nga po sa napapakinabangan din po noon. Dito entry po tayo. Siya yung operation in charge. Yung trabaho po niya, tayo na rin po ang gumagawa. Dahil hindi sa pamimintas. We're just telling the truth po. So, kumbaga po, wala siyang alam sa sasakyan. Wala din po hindi siya gaano marunong mag-English. I mean sa magsulat ng English. Pati sa pagsasalita po. So, kapag nagpunta yung driver doon at magpagawa ng sasakyan nila, so hindi niya po kayang unawain yung sinasabi ng driver. At kahit nasabihin na ng driver kung ano yung sira, hindi pa rin niya maintindihan sapagkat wala nga pong ganun po yung dito pa, basta Saudi, ganun po yung nila dito. So in short, ako yung gumagawa ng lahat. So ako yung gumagawa ng complaint. So kaya nga po siya, well, nagtaka rin siya. Taka siya, ba't ko daw alam halos lahat parte ng sasakyan sabi ko naman, siyempre driver po ako matagal din po kasi tayong naging driver. Concrete mix, nag-umpisa tayo dito sa Saudi, concrete mixer driver po tayo so marami tayong experience sa pagiging concrete mixer driver. At meron din tayong kaunting nalalaman sa mga troubleshooting. Well, sa mga maliliit na sasakyan lang. Sapagkat tayo din naman po ay naging helper ng ating kuyang mekaniko dati nung siya ay nabubuhay pa. Pumanaw na po yung aming panganay. Yun talaga ang mekaniko. So naging helper po tayo doon. So nakakaintindi po tayo ng konti. So, yun po ang pagkakaiba talaga. May share ko din lang. Na kapag halimbawa dyan sa mga pagiging mekaniko, sa helper, ang pagkakaiba po talaga, maganda po talagang maging helper ng mekaniko yung mismo niyang kapatid. Bakit po? Kasi tuturo niya po lahat yun eh. Kapatid niya po yun eh. Hindi katulad kapag hindi niya kaano-ano, yung mekaniko sa kanyang helper niya, hindi magkaano-ano. Yung mekaniko, hindi po ituturo lahat yun. Kadamutan kasi yun, siyempre, pang yun. Alam na lang po natin yan. Hindi na po natin kailangang unawain at intindihin pa po yun. Yun nga po. So, hindi po natin ikinakat to. Kasi kinakapos na rin po tayo sa oras. Hanggang sa tayo dito. Tignan natin kung kakayanin ng memory. Hanggang sa makayanan lang po ng memory. Kung makaya ng memory hanggang doon sa ating panglas na dalawa doon, okay, ayos. Kaya nga po ang ginagawa natin minsan, nagkakat-kat po tayo. So ito yung mga ayun, mabilis lumaki Lumalaki na rin po yung ay may pusa may kuting. Nanginginig, kawawa. Yung mga litos na sinasabi ko po Nakatingin po sa atin yung pusa. Hi! Meow! Meow! Kala aanuhin natin. So yun nga po, yung punto sa mekaniko. Mas maganda po talaga kapag magkapatid yung mekaniko sa helper. Kasi po
para na rin ako mekaniko. Bakit? Lahat po ng technique. Lahat po ng technique, siyempre tinuro sa akin ng kuya ko. At saka minsan po, kapag may mga troubleshooting na yan, sa palibhasa lahat ng technique na ituro na rin sa akin. Nagtatanungan din kami dalawa. So kumbaga, dalawa na po kami nagto-troubleshoot. Hindi lang po siya. So nagpapalitan na po kami mga opinion, mga palagay. Kasi ganyan po sa sa pagmekaniko. Share ko lang po. Ito hindi naman pagbubulgar na rin, pagbubunyag na rin. Hindi po lahat ng wala pong magaling na mekaniko. Napag-aralan po yan, oo. Pero sa mga troubleshooting, iba-ibang pag-troubleshoot po. Iba-iba yung sira ng sasakyan. Kaya kinakailangan po ng sentido común. Well, doon sa sinasabing magaling na mekaniko, maraming experience na kasi yon. Marami ng troubleshoot na anong tawag dito? Na experience. So, kapag halimbawa, parehas na sira yung yung sasakyan na dinala sa kanya, syempre, kabisado na niya yon. Alam na niya, automatic, alam na niya yon. So, sabi, galing naman na mekaniko to. Oo, syempre, talagang magaling na by experience talaga. Kasi, kaya talaga, mas magaling po talaga, ito, yung nagmamaraling, kasi meron po tayong naobserbahan na mga mekanikong wala pang 40 years old eh. Kala mo kung sino ng mga magagaling po. Hindi po ako naniniwala sa ganon. Kayabangan at kahambugan lang po yon. Ang totoong mekanikong magaling po, yung mga experience, mga matatanda na po. Well, hindi naman po porke matanda at hindi naman po porke bata, ang magaling na matanda. Hindi naman po. Base pa rin po yan sa experience na sinasabi ko po. Ang punto ko lang po naman doon halimbawa po, pag kayong matanda at saka yung mas bata ay parehas po sila ng experience. Halimbawa na lang, kung yung halimbawa mekaniko 40 years old, nagmekaniko yon magmula pa nung siya ay 20. Kung 50, so ibig sabihin 30 years old nagmekaniko yon, hindi ho ba? Natuloy-tuloy. Hindi yung mga So 30 years po yung nun. So napakarami ng experience din yon. Yung bata, halimbawa wala pang 40 years old, halimbawa 35 ka mo na lang. 35. Nag-umpisa parehas silang nag-umpisa sa 20. So 15 years old. So as 15 years pa lang siyang nagmemekaniko. So meaning kakalahati pa lang yung experience niya kumpara doon isa-isa. So napakaraming experience yung isa, napakaraming mga troubleshoot na pagdaanan. Hindi po ba? Well, hindi naman po nilalahat kasi meron din naman talagang hindi lahat ng porket mas matagal na nagmekaniko alam na lahat, hindi po. Minsan po kaya may hindi pa rin talaga na experience yan. Halimbawa kahit na 30 years na yan nagmekaniko at merong isang sira ng sasakyan na kailanman hindi niya naranasan. At halimbawa may isang mekaniko na nakaranas noon kahit na iisang buwan pa lang na experience. Siyempre mas pa nyo yun. Dali lang po, putulin natin. Ito yung aguon na sinasabi ko. Ayan mainit na po pero andyan na po yung kikita nyo po yung yung tubig ko. Share ko lang po ulit. So ang ganda po talaga nito. Magandang kaya makikita po yung resulta diyan sa mga nila anong tawag diyan, basta sa silong nila. Medyo basa-basa po. Kasi nga pumapatak-patak. So maganda pala yan. Ganda. So ganun nga po. Saan na tayo naputol kanina? Sa katini. Hindi ko na alam kung saan tayo. Sa mekaniko, sa experience. So ganun na po. Hindi po pare-parehas yung sira ng makina. Tino-troubleshoot pa po yan. Liban lang kung ang
napag-ayusang mekaniko, matagal na niyang ano yon, nararanasan. Kumbaga ilang beses na niyang nagagawa yung ganong sira sa kaparehas na mga sasakyan, sisiw sa kanyang gawin yon. So marami din kaming mga experience ng kuya ko. Magaling din yung kuya ko, dating Navy yun, dating Navy din yun. Mahinit na po, masakit na sa balat, wala tayong pangdepensa. Baka hanggang dyan na lang tayo sa hindi na tayo pupunta dun sa dalawa dun na panglas natin supposedly. Mainit po umaano na sa balat. Napaka-sensitive ng balat Hindi naman po sa ganon, hindi po sa ganon, dahil Saudi po ito hindi po katulad ng Pilipinas na dito po talaga kapag sinabing mainit, ay mainit po talaga. Talagang umaano sa balat. Masakit kapag wala po tayong anong tawag dito, hindi tayo naka long sleeve. So walang ka-cover, pati yung ating mukha wala ding cover. Hindi sa nakalimutan natin yung pantalokbong, kundi nilabhan po natin yung pantalokbong natin, kaya wala tayong pang-cover sa ating mukha. Pati sa paa, naka-shorts lang po tayo. Ay natural, mas maganda po talagang maglakad-lakad ng naka-shorts lang. Dati po kakatakot dito at hindi po kami naglalakad dito naka-shorts lang. Pero ngayon, ang dami na rin po namin nakikita kasi yung mga Saudi na So malamang na rin po. Saka ang mga babae dito talaga 2008 halos nung andun ako sa Mikwa. Sabagay, iba naman kasi yung Mikwa, iba yung dito sa Damam naman, iba din sa Jeddah. Halos wala kang makitang mukha ng babae. Ang makikita mo lang talaga mata, nakatalukbong lahat po yan, nakakubor ng itim. Ngayon po halos karamihan na labas na yung mukha. So unti-unti na rin silang nag-o-open. Kaya talagang mas maganda po yung ganun kasi bakit pa nila itatago? Napakarami pong magagandang Saudi na dalaga. Hindi na tayo nag-cut, tuloy-tuloy. So ayan, nandito na tayo dito. Nasa lilim naman po tayo. Yan. Dali lang po, palilimagan ko dahil sa nasilaw na po tayo sa araw, hindi ko na po nakikita. Hindi ko na po makita. Ayan. So ayan, ganun pa rin po. So yan mandumi. So sa ilang araw na po tayo. So today it is 16, 17. Today is day 18 ay pala. Day 18, September 25, 2020. Nasabi ko ata day 17. Day 17 yung kahapon. Siya na po, minsan nagkakamali po tayo, hindi lang din naman kasi ito ang ating iniisip. So minsan po nagkakamali din po tayo. Saka siyempre tao din po tayo. Yun nga, sabi ko nga, hindi lang din naman kasi itong ating iniisip, kaya nagkakaroon din tayo ng So ayan po. So marami din kaso nga lang talaga medyo hindi maganda. Marami din ring nag-turn into yellow. Pero yung karamihan po, kahit medyo maliliit pa lang, nagyeyelo na. So baga, yan po yung tawagin nga namin sa Pangasinan na abuyo. Hinog na sa pilit yan. So kung masarap pa rin yan, matamis pa rin yan. Pero masarap yung talagang maganda yung pagkahinog niya, yung talagang punong-puno ng sustansya. Tubig po pinaka-importante sa halaman. Halos lahat po ng nabubuhay, maging sa tao, tayo naman po, di ba? Huwag kang uminom ng maghapon, anong mangyayari sa iyo? Hindi po ba? Lalo na yung isang araw, baka mamatay na.
Lalo na kung mainit tapos hindi umiinom, tapos laging pinapawisan. Dehydrate siyempre ang ano doon. Oh, may motor oh. Ayan. So, kapag lumaki talaga ito, malalaki sana kung maalagaan. Kaso nga lang, ganito nga ang nangyayari. Tamad po yung ano dito. Tamad po yung caretaker. Ayan po. So, kapag tamad po talaga ang nag-aalaga, ganyan po ang kalalabasan. Hindi katulad po sa atin dyan. Sa atin po, ito kasi mga personal pong experience. Mahirap po kasi nag-share tayo na mga puro pa kwento-kwento lang. I mean, sa kwento lang napulot, hindi naman talaga marunong. I mean, hindi talaga naranasan, hindi talaga alam. So yung mga pinagsasabi, hindi alam talaga. So tayo po ay nagkukwento ng ating mga karanasan. So ating talagang na-experience yun. So atin po talagang nalalaman. So ganun po yung ating paninindigan. Hindi po tayo mag-share, hindi po tayo magkukwento sa inyo ng hindi natin nalalaman. So ang ating nalalaman, ang ating ikikwento ay yung mga naranasan natin, yung ating mga pinaggagawa dati, yung ating talagang ginagawa at alam natin gawin. Tulad nga po, sinasabi ko sa pagsasaka, sa pagtatanim, may karapatan din naman po siguro ako magkwento po sa inyo sapagkat sabi ko nga, nagsaka din po ako at lumaki po ako sa sakahan, lumaki po ako sa probinsya. So maliit pa lang po ako, elementary pa lang po, hindi pa po ako nag-aaral. Magsasaka na po ang magulang ko, teacher po yung magulang ko, tatay ko. Pero magsasaka din po, pinili na rin nagsaka I mean. So magsasaka nga po, kahit sa pagkakatanda ko, no? Nagsimula akong tumulong-tulong sa bukid siguro after grade 1. Opo, ganun siguro. Kasi siyempre yung mga bata naman, ang ano naman yun talaga, laro, ganun. Kayang-kaya naman ng ating mga magulang yun dati, saka mga matatandang mga ate, mga kuya. So tayo taong bahay lang nung tayo mga bata pa. Pero siyempre nung nagpasimula tayong pwede ng utos-utusan, doon tayo nagpasimulang ng bukid. So karamihan po sa ngayon, straight to the point. Karamihan po mga magsasaka ngayon, ito, konti lang, kwento lang. Habang nagkukwento po tayo, diretso na po tayo doon. Baka tignan natin kung kakayanin pa ng memory. So yun nga, sabi ko, karamihan po na mga magsasaka po ngayon, wag po yung wag po yung mga matatanda. Dahil mga matatanda, mga 40s, mga halimbawa, mga kasing edad ko pataas, mga 40 pataas, wag po yan dahil sigurado naranasan din ng magsaka noon na walang makinarya. Pero yung mga batang mga magsasaka ngayon, ewan ko lang hindi mo naman po kasi hindi naman natin sila talaga kilala, baka malay natin talaga marunong pa rin sila. Yung mag-araro po, yung sa kalabaw o sa baka, mano-manong araro hindi yung sa machine na yan, may traktor, may rotovator na ngayon may disc flow So ngayon, alam natin yun, naranasan natin yun, magparagos, mag-araro. Lokoy kung tawagin namin sa Pangasinan yun. Palibhasa noon, ang kamit po namin ay kalabaw. So madaling araw pa lang talagang nasa bukid ka, mag-aararo na po. Kasi ang kalabaw, mahina po sa init yan. So kailangan madaling araw ka mag-uumpisa, alas 5, alas 4, ganyan. Kasi alas 8, medyo mainit-init na po kasi yung alas 8. Maximum yan, alas 9, labas na ang dila po yung kalabaw. Hindi na po pwede. Hindi katulad po sa baka, kahit na alas 11, kikita namin yung mga may baka doon, ang kahit na alas 11, sige pa rin pila sila So siyempre, sa atin naman po, kawawa din naman, kalabaw po yun ay may buhay din po yun. So sa amin naman, hindi namin ginagawa yun sa aming kalabaw. Hanggang ganun lang, maaga nga po. So yun, mag-aararo maaga, tapos yung aararuhin na yon, ibibilad yun ng
depende yan eh. 3 araw hanggang 1 linggo. Paparagusan po yun. Noon wala pa kaming kuliglig eh. Yun nga yung sinasabi ko. Yung mga sinauna, wala pa yung mga makinaryang yan. So, mano-mano pa rin yan. I mean, kalabaw pa rin maghihila yung paragos na yan. So, kawawa po talaga yung kalabaw. Mga baka, mga pang-araro natin. So, malaking bagay po yan sa pagsasaka, sa old pagsasaka po. Napakalaking tulong ng mga malalaking mga hayop na yan. So, ganyan po talaga yung perpektong pagkakalalang ng Diyos sa ating lahat. Nilalang po ang mga malalaking mga hayop na yan para katuwang po ng tao. Halimbawa, kalabaw nga, baka. O, katuwang po ng tao yan. Dahil wala pang machineries. Ngayon, umunlad lang kasi yung agriculture ngayon eh. Kaya ang dami ng machine. Pero dati yung talagang old, yung mga pang sinauna, ang talagang ginagamit po dyan, makalabaw lang po, mga hayop. Malalaking hayop. Ewan ko kasi sa ibang lugar po yata, gamit nila elepante eh. Mas malakas po yun. Ang laki ng elepante. Ay, may aso doon. Hindi na tayo tutuloy doon. Pero tutuloy pa rin. Kuha na lang tayo ng pamalo dito. Sige na. Ano naman eh. Iba naman na ang behavior ng aso ngayon. Kuko na lang tayo ng pamalo dito. So yun nga. Ay. May dalawa pala. Andyan pala sila. So dito tayo. Balik tayo. Andyan po sila oh. So dali lang po ah. Maghanap tayo ng magandang pamalo. Dahil mahirap. Ay, hinahabol sila ng Pakistan. Ay ba? Menraw. Ito oh. Ay, hindi naman nangangagat sa atin. Ay, hinahabol pala sila. Ay, ang dami pala nila. Diyan pa yung iba. Eh, wag na lang po siguro tayong pumunta dyan. Punta tayo, pero basta't wag na lang natin silang pansinin. Ayan oh. Hindi naman to mga galato eh. Ang delikado po yung alaga. Itong mga gala, ang ano lang talaga nila dyan, ang pagkain. Pagkain lang. Oh, yan oh. Hindi wala silang pakialam. Tinahulan lang siguro nila yung Pakistan na yon dahil hinahabol sila yata. Pinagbabato sila. So, saan na tayo naputo? So, ito yung ito yung maraming animal manure dyan. Iwan natin kung anong gagawin nila dito. Maganda sana yan kung tamnan po nila ng mga gulay-gulay para meron din tayo mabilihan dito ng sariwang gulay, lalo na yung dahon ng palaya. Gustong gusto ko po yun. Saka malunggay, napakamasustansya po ang malunggay. Saan na tayo naputol kanina? Interrupt tayo ng aso eh. So hindi natin nakakato po. Ito to yung umikot na po tayo. Doon po tayo galing doon. So nakaikot tayo. May kanto dyan po, lulusot po tayo sa kantong dyan. Hindi na po siguro natin matatapos. Ikakat-kat na rin po siguro natin ito. Dahil hindi po kakayanin ng memory kapag hindi po natin ikinat. So cut ko muna ito. Ito po yung boot oh. So ayan nga po yung yun dyan. Gandang maging yan, sakahan. Ito, I mean dito tama, sakahan. Ito lang, itong nalinis lang ito. 100, hindi lang 100 to, nasa 200 to. Tapos dito nasa 300 to 500 ito. 3 times 5, 15, 1,500. 15 to.
So nasa 3 ano to? Oh, nasa 300 to. 300 by 500 po. Oh. So ang laki. Laki po. 100 by 100 is 10,000 square meters na po 'yon. 1 hectares na 'yon. 1 hectares, 1 hectare. Grabe. May S agad. So, ayan. Putol-putulin po natin dahil hindi po kakayanin ng memory. May namatay po na ibon, no? Hindi natin alam kung anong ibon to. Malaki rin na ibon, no? Sayang. So, dito na po tayo. Ayan, sa may tapat ng yung malaking niya, matangkad. Aywa, good morning, Sadik. Anta caretaker hina. Anta caretaker hina. Tama so? Ana video ada sa Dix basa? Eh? Video. Yan, din yung caretaker. Mabait yung caretaker. Nakangiti. Alam nyo po kasi, share ko lang po. Makikita ko minsan, ay huwag na po. Pag-uugali na po yan ng tao, hindi na po natin. May kanya-kanyang ugali ang tao. Iba't ibang uri pala. So, saan tayo naputol kanina? Hindi ko na po matandaan yung... doon sa ano pala tayo naputol kanina. Sa pagsasaka. So, andito na po tayo doon sa yung maliit. Na magaganda naman in fairness, yung bunga niya. Dahil maganda rin yung pag-aalaga, hindi man gaano natutubigan, at least meron. Yan. So patay-patayin po natin ito kasi hindi na po kakayanin ng memory. So ayan po, yung sa mga pagkain hindi po talaga nila tinatapon yan. Kita ba? Hindi yata kita. So dito po tayo sa ano. Ang ganda talaga to. Yung landscape na ito. Punta tayo doon sa last. Okay. So, dito na tayo sa pang-last natin. Hindi natin matimingan yung ano dito, yung caretaker para makahingi tayo ng malunggay. Yun sanang maganda pong pang gulay-gulay po talaga. Napaka mabitamina po. Oh, nagdidilig yata sila dito. Ayan, nagdidilig, naka-open yung yung sa tubig niya. So ganoon pa rin ito. Pangit po talaga ito. Bukod sa pino po siya, maninipsip ng tae. Labanan. Hindi po yan labanan. Basta ibang company po yan dito. Ano? Tubig. So alaga nga talaga. Pero hindi po ako nagagandahan talaga pino. Saka hindi pantay-pantay yung pagkahinog. May nauunang mas nahinog. Tapos may mga green pa. Hindi po talaga maganda ito. So yan na po yung So hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa pag-join sa ating lakad. Hanggang sa muli po mga ma'am, guys, ma'am, sir. Tabayanan po. Titignan po natin kung may ma-share po tayo sa pagluluto. Hindi man po yun magandang, hindi siya pang sosyaling ulam. Ano lang po, pang ordinaryong ulam lang ng mahirap pero masustansya din po. So ang tabayanan po, kapag kasakaling matuloy po tayo, ngayon po mag-i-start yung ating sinasabi na English demo po. So tayo po ang magdi-demo doon. Ang purpose po natin hindi po doon sa mga nakakaalam na po, pandagdag kaalaman na rin sa mga kababayan nating hindi po talaga gaano sa mga pagluluto.
Pero ang sinasabi lang naman natin ay simple lang. Kasi po, naobserbahan ko po na dito sa bandang gitnang silangan, kahit yung mga ganong simpleng lutuin patok po sa kanila. Gustong gusto po nila. So, itry po nating mag-English. Pagpasensyahan nyo po kung babalubaluktot ang ating magiging English mamaya. I-try po nating mag-English para po maintindihan po ng lahat, hindi lamang po pang Pilipino. Although pang Pilipino din, dahil alam naman po natin na ang Pilipino, tayo pong Pilipino ay kahit saan naman po tayo dalhin, kaya natin yung unawain. So maraming salamat po. Hanggang sa muli po. Ingat po tayong lahat. God bless po to everyone. Yung ano nga po pala kanina, naputol tayo kanina. So papunta na po tayo doon sa tindahan. Bibili lang po ako ng kung anong mabibili. Okra lang po siguro, talong sa kamatis. Yun lang po yung aking i-share. Ating i-share mamaya. So basta titignan po natin mamaya kung kakayanin po ng budget. Yun nga po, yung naputol po tayo doon kanina, baka sabihin po ng ibang makapanood na nagyayabang, hindi po. Na kaya pala po tayo napunta sa mga kwentong na marunong tayo magsaka, ganun. Kasi naumpisahan po natin kanina na hindi po tayo nag-share ng mga kaalamang naririnig lang po natin, na mga kaalamang hindi naman po talaga natin naranasan o hindi natin alam. So kaya po napunta doon sa pagsasaka, sa pag-aararo, which is kaya natin talagang patunayan yon dahil talagang experienceado po tayo doon. Wala po pagkabata, magsasaka po tayo. So yun po ang punto ko doon. Kaya po tayo nauwi, na tayo po ay ipinamarali natin na tayo ay marunong magsaka. I mean, tayo marunong mag-araro. Dahil sa karamihan nga po talaga ngayon na magsasaka ng mga bata, hindi lang nila lahat, siyempre meron pa rin. Kasi modern technology, modern na nga po yung pagsasaka ngayon. Mga machineries na po. O totoo na talagang napakadaling magsaka na po ngayon. Bakit? Makinarya na po Kaso nga lang, siyempre, kapag ang pagsasaka ngayon, kapag ginamitan mo siyempre ng pagsasaka, siyempre nangangailangan ka na dyan ng puhunan. Unlike yung pagsasaka noon, kalabaw po. So pagod po yung kalabaw, pakakainin mo ng yan, grass po yan mga damo. Basta magandang pagpapakain ng damo kami po sa aming mga alaga. Although yung iba talagang inaalagaan talaga mga baka nila, mga kalabaw nila. Pinapakain po yan, hindi lang damo. Tapos pagkagabi na, nilulugawan po yun. Kaya ang taba-taba po ng nila. Pero sa amin po hindi po namin ginagawa. Kung damo lang. So mataba pa rin naman po yung aming pero hindi katulad pa talaga yung inaalagaan yung baka, talagang mga bakalabaw. Ang lalaki, tataba. Kaso nga lang, naobserbahan po kasi namin, hindi po kasi maganda. Malakas talaga. Malakas yung malaki. Oo, malaki I mean. Pero hingalin kapag gano'n. Mas mainam po talaga yung ang kinakain ni damo. Mabusog man talaga ng mabusog yan, tataba yan. Pero ang malakas yan, malakas po talaga. Hindi siya gaano hingalin. Unlike kapag ginagamitan mo mga artificial na mga pagkain, mga pampataba, hingalin po yan. Madaling mapagod. Parang sa tao po, ako, experienceado ulit. Sa experience po ako nag-share po, nagbabase po ako. Nagtrabaho din po ako sa construction. So halos lahat po ng mabibigat na trabaho, yung pagsasaka, mabigat po ang trabaho yan. Pagbubuhat ng mga palay, mais, mabigat po yan. Mabigat ng trabaho talaga yan, pagsasaka. Isa pong mabigat na trabaho po yung sa construction. Dahil nagtrabaho din po tayo dyan. Yung pagiging piyon na sinasabi nila, laborer. Bigat po yan dahil mabibigat talaga. Literal, as in, literal yung binubuhat mo, mabigat. Lalo iakyat mo sa third floor yung mga materyales. So sana din po tayo dyan. So sinasabi ko nga, kaya nauwi na naman sa ganyang kwentuhan yung ating kwento. Dahil nga po sa
sinasabi nating, sadali magmas po ako, yung ating na-share na sa pagkain. Kapag laging gulay po, pagka gulay po ang kinakain, naobserbahan ko din po sa aming sarili, sa aking sarili, na mas malakas po, mas tatagal, hindi gaano hingalin. Hindi po hingalin. Pero kapag karne po ang kinakain, hingalin po at hindi tumatagal. Madaling mapagod. So mas maganda po talaga yung ano. So maghuhugas po muna tayo ng ating kamay doon bago tayo pumunta at pumasok dito sa tindahan na ito. Yan. Papasok tayo dyan mamaya. Maghuhugas muna tayo ng kamay dyan sa kanilang masjid kung tawagan to eh. Masjid. Parang church nila. So mas tulad nga po ng nasabi natin, mas malakas po, mas malakas tayo kapag gulay po ang kakainin. Mas malakas po kaysa pagka nagkarne. Kaya nga dalawa kami lagi ng kuya ko na kapag nagtatrabaho po kami, kuya ko nagtrabaho din sa construction eh. Dalawa po kami kapag ano. So ito yung hugasan. Dalawa kami ng kuya ko kapag ano, ay, magkarne man kami pero hinahaluan po namin ng gulay yan. Ayaw namin ng pupuro ng karne. So ayan may sabon. Kasi pagka pinuruhan po ng karne, halimbawa karne, adobo, mga ganyan, sinigang, na walang halong gulay, mga ano lang. Mas maganda po talaga yung gulay, pinakdet, halo-halong ano yan. Napaka masustansya po yan, pampalakas po talaga. Kapag ka ano, kapag ka purong karne lang, hingalin po kami. So maghugas po muna ako.